Sipunin ba kayo? Noong bata pa ako, tag-ulan man o tag-araw, ay dinadapuan ako ng sipon. Madalas na sinisisi ng nanay ko ang init o lamig ng panahon at ang patak ng ulan. Pero alam nyo ba kung ano talaga ang may dala ng sipon? Paano tayo nakahawa ng sipon? Ano ang dapat nating gawin para maiwasan ng sipon? At kung may sipon na tayo, ano ang pwede nating gawin para mapaigsi ang atake nito sa ating katawan? Doon kami papasok sa ilong ng nobyo ng dalagang sosyal, deklara ng unang pulutong. Doon naman tayo kay Lola, pahayag ng ikalawang pulutong. At syempre, iwan niya sa amin ang pinaka-espesyal, si Patrick, ang batang tamad magdala ng panyo at magbaon ng kapote. Nagkekembutan pa ang mga virus ng ikatlong pulutong. Kumalat sa hangin umiikot sa waiting shed ang mga mikrobyo. Nagpasirko-sirko habang naghihintay ng pagkakataon malanghap ng mga taong pinupuntirya nila. Atake na! Sugod mga kapatid! Hiyaw ng pinagsama-samang puwersa ng mga virus at sumama na sila sa hininga ng mga biktima. Sa paligid, lalong tumindi ang ulan. Kumidlat pa at kumulog ng malakas. Aba, mukhang dedubyo na ata tayo dito ah. Sabi ng isang natatakot na matandang babae. Ibig mong sabihin, Sofia, lahat ng inilabas na uhog ay may taglay na mikrobyong virus? Tanong pa ng nanay. Kapag impektado ng virus ang sipon, opo, kasi nakakapit sa uhog ang mga mikrobyong virus. Pero kung allergy ang dahilan, walang nakahalong mikrobyo sa uhog, kaya hindi nakahawa sa sipon ng mga taong may allergy. Wow, ate, ang galing-galing mong magpaliwanag ah. Magiging magaling kang nurse, pagpuri ni Patrick. Eh anak, paano ba nakakahawa sa ibang tao ang sipon? Sa hangin po, nay. Kung nag-iipon-ipon sa isang lugar ang mga tao at nagkataong may isang sinisipon doon, pwede tayong mahawa kung hindi tayo mag-iingat. Kaya ang dapat, kapag may bumahin, tatakpan natin ng panyo ang ilong. Masyado kasing maliliit ng mikrobyong virus kumpara sa iba pang mikrobyo, kaya madali natin itong malanghap sa hangin. Ng mga sumunod na araw, hindi muna pinapasok ni Nanay Teresita si Patrick. Natatakot itong mahawahan ni Patrick ang mga kaklase niya. Gaya nung nangyari sa kanila isang hapon sa waiting shed, pinagpahinga lang siya ni Nanay Teresita sa bahay para lumakas ang resistensya niya. Pinainom siya ng maraming tubig, fruit juice, at iced tea kapag nangangati ang lalamunan niya, pinagkakendi siya ni Nanay Teresita. At dahil masakit din ang kanyang ulo, binigyan siya ng gamot kontra pananakit ng ulo. Ipinaalala rin ni Ate Sofia sa kanila na ang sipon ay hindi ginagamot ng antibiotika. Kasi nga raw, virus ang may dulot ng sipon, hindi bakterya. At ang mga antibiotiko ay para lamang sa mikrobyong bakterya. Saka ang common cold ay kusang gumagaling basta't hindi pinababayaan. Samantala, sa loob ng katawan ni Patrick, nakakainis naman ang batang ito. Malapit na tayong mamatay sa katawang ito eh. Ayaw pa tayong ilabas o iubo sa hangin. Kailangan na nating lumipat. Peste talaga yung ating nyars yan ah. Pulos kalokohan ang ikinukwento sa batong ito. Reklamo ng unang pulutong ng virus. Paano tayo makakapagkalat ng sipon sa bahay na ito? Kapag nakadapon na tayo sa kamay ni Patrick, hugasan tayo agad sa gripo. Kapag kating-kati na ang kanyang ilong at gustong humatching sa halip na sa hangin tayo mapunta, hinuhuli tayo sa kanyang panyo at doon tayo nabubulok. Inis. Mukhang hanggang dito na lamang tayo, sabi ng ikatlong pulutong. Pero hindi dapat tayo malungkot. Kasi mawala man tayo, yung ibang mga kasama natin na nakahalo sa hangin ang magpapatuloy ng ating misyon.
Tama! Marami pa namang bata dyan na hindi maingat sa katawan. Sila ang dapat puntiryahin. Kahit nanghihina na ang nagkembutan pa at naghalakhakan ang mga mikrobyong virus. Hindi nagtagal at nawala na ang sipon ni Patrick. Hindi na rin siya ngungo kung magsalita. Alam na rin ni Patrick kung ano ang dapat niyang gawin para huwag sipunin ulit. Una, iwasang pumunta sa mga lugar na marami ang tao. Pangalawa, laging magdala ng panyo sa bulsa. Pagkatapos, ugaliing maghugas lagi ng kamay. At panghuli, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote, lalo na kung tag-ulan. Umulan man o umaraw, handa na si Patrick na labanan ng mga pesting mikrobyo. Nanay, nakahanda na ba po ang sandwich ko? Papasok na ako sa school eh. Tuturuan ko ang mga kaklase ko kung ano gagawin para huwag magkasipon. Pagmamalaki ni Patrick. Aba, at gusto pa yatang maging doktor ng anak ko. Sagot ni Nanay Teresita na yumakap sa bunsong anak. Sana natutunan nyo sa kwentong binasa ko na hahatching ni Ginoong Luis P. Gatmaitan na huwag maging bastos sa mga tao sa paligid mo kapag kayo ay may sipon at kayo ay magbabahin. Kayo dapat ay gagamit ng panyo upang hindi ma spread yung ibang mga germs nyo.